James for three. Alvarez attack. Puso at lakas, sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas, 702 DCAS, FEBC Radio TV. Welcome po sa ating mga teammates na nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197, the Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga, and sa DXJL 103.3 The New J in Cagayan de Oro, your positive choice. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Gusto ko rin batiin po ang ating mga teammates na madalas makinig sa atin. Si Rosemia Cuenca, Rosalie Sintillas, Rosemary Casoco, Alquinto Alquin, Gab Ferreras, si Hannah Jane Chan and si Kyle Joshua Chan, si Coach Glendino Gopez, Maricar Loriaga, Nora Cabantug, si Pat and Sarah Morales, Flor de Liza Menes, Rosalinda de Guzman, Ray Bondok, taga UK pa, si Gina Cornelia, Cathy Bilen, at saka si Mau Orioste. Gusto ko rin batiin yung mga kaibigan natin na nag-birthday o magbe-birthday na kadikit itong araw na ito. Si Crizel Reyes, Coach Bo Perasol, Dean Kiko Diaz ng UP College of Human Kinetics, si Sheena Chopitea, si Coach Manny Dayawan, Athletic Director ng Rizal Technological University, si Pastor Arnold Barrientos, Vic Bautista, Nap Aguinaldo, Pastor Oscar Villa, si Joseph Enteria, Vance Espino, at si Dylan Ababe. Mga kaagapay, ang ating mga teammates sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas, ay may mga kwento regarding sa sports, meron din sports trivia, o kaya mga updates sa larangan ng palakasan. Chalk Talk, sports jargon at trivia. Alamin sa Chalk Talk. Kaagapay, familiar ka ba sa larong table tennis o mas kilala sa tawag na ping-pong? Ang ping-pong ay isang uri ng tennis na pangmasa. Naimbento ito noong taong 1880 sa bansang England. Naging Olympic sport naman ito simula pa noong 1988. Itinatag naman ng organisasyong International Table Tennis Federation noong 1926. Tulad ng nakasanayan na tennis, ginagamitan din ito ng racket o raketang panghataw ng bola. Nilalaro ito ng 2 hanggang 4 na tao na nakapwesto sa magkabilang dulo ng table o mesa na nahahati sa gitna ng isang net. Isa ito sa mga sikat na sport sa mundo at ilan sa mga naging kilala sa larangan ng sports na ito ay sina Ian Yanyan Lariba, Josephine Medina at Richard Gonzalez. Matatandaang ang kauna-unahang Filipino na nag-qualify at nag-compete sa Olympic table tennis ay si Lariba. Nirepresenta niya ang Pilipinas sa international tournaments at lumahok sa women's singles event noong 2016 Summer Olympics. Pusong kampyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marubdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Mga teammates, our guest for today is a coach. Hindi lang siya coach, no? He is the department head of the Department of Human Kinetics sa UP Mindanao. Let's all welcome Coach Erwin Protasio. Kamusta ba, Coach Erwin? Ay, salamat Coach Jojo. Okay naman po. So glad to have
I'm glad to be here in your program. Nako, kami po ang blessed sa inyong presence ngayon. Coach Erwin, paano ba nag-umpisa yung journey nyo being a coach and an athlete? Umpisahan natin, sa ano ba po talaga ang inyong sport? Ay, Coach Jojo, sa football po ako eh. I started playing football sa UP Los Baños. So taga Los Baños po ako. And nung nag-open ang UP Mindanao, ako yung isa sa mga pioneer ng mga teachers na lumipat dito. So I was in UP Los Baños before then. So nag-graduate po ako ng UP Los Baños. I started playing football. So right after graduation, nag-start po ako magturo sa UPLB. And aside from my teaching job, I also coach the women's, ang tawag pa nun, UPLB ladies football team, which is now known yung mga women's team. So I started coaching ladies, mga girls, pati yung high school. So doon po ako nag-umpisa sa coaching career. Then I handled yung mga men's team. Nag-progress po ako doon, handling the varsity, and then yung mga regional teams ng Southern Tagalog din na nagko-compete outside sa region. So yung may mga National League, National Cup. So ako po yung one way or the other involved sa coaching, and na-involved na rin po ako sa management ng mga sports ng football organization. So I was then yung General Secretary ng Football Association of Southern Tagalog. And then, so nag-masters po ako sa UP Diliman nung bago pa yung College of Human Kinetics. So siguro kami yung first na batch na gumraduate sa College of Human Kinetics. And then, while kasi nagko-coach na ako ng men's team, I was blessed to be chosen as one of the coaches to be accepted sa in a coaching course in Germany. Wow. So yun yung first time na nag-unify. So kami yung wala ng East and West Germany. So yung first na wala ng Federal Republic. So kami yung first na batch na nag-enroll na na-accept dun sa program na yun. So it's in HENEF, and after po right after nung course, I was assigned to the national team. So yung national team, tamang-tama naman, nagtitrain sa UP Los Baños. It was yung sa 1991 SEA Games. Ito po yung nag-fourth ang national team with tamang-tama din kasi dalawang German coaches. So galing ako Germany, and yung coaches na nag-handle ng teams are also German. So medyo may mga connection po tayo na so parang hindi tayo na liligaw dun sa mga sistema nila. So that's when my coaching involvement naging medyo na-highlight. So after that, isa pong SEA Games pa rin na coaching with the national team in football. Then later on, I got involved sa mga grassroots football kasi nakita namin na yung pag-asa natin sa football para umangat talaga, or palagay ko in any sport, is sa mga bata. So I was involved, yung may program kami, Kasibulan 6 to 12. So ito po yung mga 6-year-old kids to 12-year-old. So meron kaming 3 component. So tinuturuan po namin yung mga bata maglaro ng parang small-sided, or parang kung sa basketball, yung 3 lang muna. Kung sa football, so meron kaming 5 timahan, meron 7, parang 7 aside. Bago mag-progress dun sa malaki na field kasi nakita namin na kakaunti talaga yung playing field sa football na malalaki. So yun yung isang component. Pangalawa is nag-train kami ng mga teachers. And yung mga teachers, in-equip po namin, nagbigay kami ng training, ng mga bola, at saka may mga manual din kami. So meron na silang mga gamit para ma-improve din yung pagturo sa mga bata. And then yung third na component na binigay sa kanila is yung competitions. So may nag-sponsor naman dun sa competitions which we call a Predator Cup of one of our sponsors. So meron mga medals na kami, meron na kami mga trophies. So at least
Yung doon po nag-start yung nung lumaki na rin yung grassroots. So na-involved na ako dyan. And then later on, I transferred po dito sa UP Mindanao when it started, actually 26 years ago. So wala talaga kaming mga facilities back then. So nakikilaro lang kami sa ibang mga meron mga facilities. So limited ang sports. So in 2015 nag-start na po yung namin, yung facilities where we plan to host yung palarong pambansa itong 2019. So ngayon ang UP Mindanao, meron na po kaming artificial turf na football na FIFA standard. We have a swimming pool, we have a track oval, and then yung ibang facilities nag-start na po materialize. So noong 2019 we hosted the Palaro. It was also the second time Davao City hosted it after 50 years. So malaking impact po yan sa sports, especially in Davao City. And then, so ngayon po as a department chair, institute kami ng programs academic programs in sports in partnership po with the College of Human Kinetics in UP Diliman. So ngayon academic programs yung namin focus. So yung unang in-offer namin na degree is yung Diploma in Exercise and Sport Science, which we have you as one of our resource persons dun sa klase po natin. So dito. And then yung next na offer po natin, which is also adopted sa UP Diliman, is yung Associate in Arts and Sport Studies. So ito po yung mga atleta na magagaling, pero siguro medyo hindi academically inclined, hindi mahilig mag-aral, pero mataas din naman po yung mga grade nila. So ito yung next na na-adapt namin, which started this year lang po. And then also in partnership with UP Diliman, yung mag-o-offer na rin po kami ng MS at saka yung Bachelor in Sport Science. Hopefully, malapit na din po. So ito po yung medyo short na pinaikli. Alam mo, Coach Erwin, first time ko nadinig yung story niyo na you played football tapos you coach football. Kasi ako, ang football malapit sa puso ko. Before I played basketball, football or soccer is my first love. Tinatanungan ng wife ko na kung papapiliin ka ng may event, di ba? World Cup or NBA Finals or NCAA Finals, anong pipiliin mo? Sabi ko, nahihirapan ako pero I really love watching football or soccer. In fact, that is nga my first sport, no? Kaya nung nag-basketball ako, I think na-develop na yung stamina, medyo malakas na yung legs ko, kaya may advantage ako. And coming kayo po, no, Coach Erwin, galing kayo sa UP Los Baños. Ang Los Baños pa naman, napakagandang college. Ito yung tinatawag ko na magandang campus setup. Maganda yung grounds, so people can really play football. And you coach the women's team. Gaano ba kahirap na to start coaching and then coaching a women's team? Ayun. So doon ko na-realize po din kung bakit kailangan mo i-train earlier yung mga bata, yung mga players. So as early as possible, dapat talaga advantage na sa iyo kung meron na silang skill, kabisado na nila yung sport. And then hindi at the age of 16 or 17, doon pa lang sila nag-start or yung level nila medyo mababa pa. So kung naandun na lahat sa kanila, kung naka-start sila early, so hindi naman po masyadong hindi naman masyadong mahirap. Kaso yung football noon, especially sa babae, nag-start pa lang. So talagang babalik ka talaga sa basic. Pero if talagang magaling, may mabilis, may basic, may control na yung mga players mo, so madali na rin din silang i-handle. And siyempre yung stamina, yung fitness, and then siyempre meron ibang yung mga, kasi since nag-uumpisa pa yung sport, yung meron silang natatakot yung i-head yung bola,
So yun yung mga first pero ngayon hindi na takot yung mga babae mag-heading, mag-tumalon. So mag-sliding tackle, hindi katulad dati. So yun yung mga challenge nung umpisa pa lang. Totoo po yun, no? Coach Erwin, especially na babae, karamihan dun sa kinocha nyo, no? Hindi sila natuto at an early age. Karamihan siguro high school or papunta ng college, they just love playing a sport or kinesthetically gifted, di ba? Talagang meron silang quickness, malakas yung katawan, they run fast. So they wanted to play a sport and then napunta sila sa football. But you've said nga na ang importante sa not only in football but in any other sport is they start young. They should start young, no? Para nandun na yung fundamentals, di ba? Tapos nandun na yung muscle memory. Alam na nila kung ano yung mga gagawin. Kasi at an early age, naging parang parang memory, parang inculcated na sa katawan di ba? Naging one motion na. But the good thing about it is, Coach Erwin, you were chosen as one of the few, no, na to go to Germany, di ba? Para baka nakita mo pa doon sila Franz Beckenbauer, di ba? Sila Rudi Voller, sila yung mga champion team noon noong mga 1974. Di ba? Gaano kaganda ang training sa Germany? Kasi when you talk about the powerhouses in football, kasama ang Germany. Nung pumunta kami doon, actually, nag-champion sila in 1990 in Italy. Yes, so masaya. 1990. Yeah. And then ito rin yung time na pumutok yung Mount Pinatubo. So after nung pumutok, so kami yung actually, yung pag-select nila ng coaches, niro-rotate sa buong Pilipinas by region. So kada region may representative. So para yung football development, kumakalat talaga nationwide. So yun yung isang maganda nung panahon na yun. And then yung napanood namin na personal lang sikat, isa sa mga sikat noon si Pierre Leparsky. So yung sports school na pinuntahan namin sa Henef, it's between Cologne and Bonn. So nandun yung Cologne, yung Bayer Leverkusen, yung so si Pierre Leparsky yung uso doon. So lahat ng magagaling na bata, number 7, yung buhok na. So at that time talagang siyempre world champion sila. Angat yung makita natin na angat yung level ng football nila. And then hindi lang doon parang hindi doon nagtapos. Nagpo-focus talaga sila sa mga bata, doon sa mga maliliit nila. So ini-expect mo na meron pa talagang susunod. So hindi sila nag-rest dun sa laurels nila. And then nakita din naman natin nung after Korea and Japan na hindi sila nag-qualify sa semifinal. So bumawi ulit sila, nag-champion sila 12 years after. So yun yung kagandahan ng if bumaba yung program mo, meron kang means para makabalik ulit, pero not in the immediate future siguro. So, syempre, it would also take time. Coach Erwin, may binanggit ka kanina 3 things for football to become successful. Ito yung mga bagay na kailangan gawin. Kailangan grassroots program. We start young and then we start sa masses. Kasi hindi naman pwedeng we start coaching or teaching kids doon sa eskwelahan. Kasi minsan may mga bata na nasa baryo na hindi mo alam sila yung, may term ako dyan kung hinulugan sila ng talento, binigyan sila ng talent ni God na napakabilis, napakaliksi, na talagang God-given talent as compared na sometimes ang nangyayari kasi we focus on the schools, but if you go to the barrios, ang gawin mo lang dyan, hanapin mo dyan na sino ba dyan yung mga player na o kaya mga bata na pag pinatakbo mo explosive dahil yung fast twitch muscles nila. Kung titignan mo yung composition ng katawan nila. Tapos number 2, may binanggit mo na meron silang
we start them young, tapos they play na 3-on-3, and then number 2 yon, and then number 3, they have to be part of a competition. Now, since you've been to Germany, and Germany kasi parang ano yan meron silang mga football schools, mga football academies, na yung mga bata na those who are talented at an early age, doon na pinapupunta. They study and then they play football. Ano tingin mo ang pwedeng gawin sa Pilipinas na para medyo tumaas ang level of performance or play or skills ng mga Filipinos when it comes to soccer? Meron naman programang Philippine Football Federation. Meron silang anong tawag dito? Meron silang Festival of Football in all the regions in the Philippines. Nagmi-meet sila in a central area. So meron siguro 3 to 5 regions. Halimbawa, Mindanao, parang divided siya into 2 or 3. And then yung mga age groups ng mga from 6 to 14 years old, so ginagather sila. And then yung the best are selected, parang tinitrain ulit para in the end meron makakita ng mga top siguro a pool of players, and then for Luzon, Visayas and Mindanao. So yun yung ginagawa ng Philippine Football Federation. And on our part dito sa UP Mindanao, meron din kaming plano to put up a parang sports academy or a sports school. So like nung first sem, nung sa diploma namin, invite kami ng resource persons on swimming, on table tennis, on volleyball and football. Para at least in our region, makagawa kami ng, we could set an example of selecting yung mga players hanggang bata na yan, hanggang college. So the plano namin dalhin. And dun sa mga sports academy or our sports school, we will also get yung mga coaches. And like, yung mga resource persons namin included yung sa volleyball, yung sa spike and serve, UP Si Nicole. Si Coach Nicole. Yeah, si Coach Nicole Jamson. Yeah. And then also we had sa Losada Swimming School. Si Bert. Si Angelo, Coach Angelo Losada. Kasi parang sila father and daughter taking up diploma in exercise science in UP Diliman. So maganda yung mga inputs nila from yung mga sa community, kasi yun yung gagawin namin community involvement, pati sa schools, pati yung mga elite. And syempre, ang realistic lang talaga is in the region. So if we could cater to this region, so I think we have achieved a lot already for the region. And if ma-duplicate siya ng mga 3 or 5 regions in the Philippines, so siguro malaking malaking achievement na yan and malaking contribution na sa sports doon sa discipline na yon. So ayun. Alam mo, Coach Erwin, sa boxing nga, itong Olympics, di ba? Pinakita ko sino ba yung mga boxers na nagbigay sa atin ng karangalan. I think 4 or 5 came from Mindanao, di ba? So, may kita natin na yung talent, hahanapin lang talaga natin, magtsatsaga tayo. We go to the different cities, we go to the different barangays, pwede tayong magkaroon ng, tama yung binanggit nyo, may 3-on-3 or 3-on-3 soccer or 3-on-3 basketball, or kung volleyball, pwedeng beach volleyball. And then doon natin makikita kung itong taon to meron ba siyang kakaibang talento na binigay ng Panginoon. Si Coach Nicole Jamson, yung sa spike and serve, this was 2015, 16 hanggang 17. Ang nagdi-disciple sa kanya sa Bible study is my wife, si Janet. Kaya si Nicole, malapit sa aming puso. Tapos si Coach Angelo Losada ng Bert Losada Swim School, siya yung guest natin last week. And sabi nga niya, alam mo Joe, ang namin is
to share yung expertise namin. Kasi gusto naman natin ang mga Filipinos would learn how to swim para magamit nila to as a skill, especially na nangyayari na ang Pilipinas tinatamaan ng bagyo, no? At least they know how to survive during a calamity. Coach Erwin, no? For a sport to be successful, kailangan nandyan yung NSA, tapos nandyan yung LGU, no? Hindi pwede lang na ibabato natin lahat sa NSA, tapos ang LGU, wala namang vision. Kasi when you say soccer, malakas yan sa yung, I think it's Western Visayas, no? Yung mga Barotang Nuevo, or down south, di ba? Pag basketball, ang lalakas ng katawan sa Cebu, di ba? How can the NSAs, tingin mo, and the LGU na come up with a solid program para tuloy-tuloy yung continuity? Ano tingin mo? Yung isa din na kailangan natin is competitions eh. So kung parang the schools can only do so much, unlike sa Manila kasi meron yung UAAP and CAA. Outside Manila, iba na yung scenario eh. So like, ang nagkukulang lang outside is yung competitions. So, ang DepEd does its own palarong pambansa, pero dapat ano rin ang LGU, like in cooperation with the Sports Commission, siguro, yung NSAs, mayroon din silang sarili to supplement yung existing conditions outside Manila talaga. And then, yung isa namin approach din kasi is meron din programa yung DepEd yun sa senior high, yung sports track. So yun din yung isang gusto namin i-pilot dito sa Davao City in partnership also with the LGU. Kasi parang kaunti ang nag-host ng sports track sa high school. Although di ba meron natin palagi, meron academic tracks, yung UMS, yung etc., yung tech book. Pero yung sports track kakaunti kasi mataas yung requirement. So kailangan yung facilities mo, yung standard. And then walang gusto na school kasi mahaba yung checklist before you can go into sports track. So kami ngayon, yung isang approach namin is we will partner with DepEd for special program in sports, also in sports track, para din magkaroon ng regular and proper training yung athletes and yung coaches, para din in the future masustain eh. So si athlete, siya na yung mag-coach, siya na din ma-employ as a teacher. So parang ma-lift ba yung wala yung cycle ng na experience ngayon. So hopefully by educating them in sport science and having regular and mga consistent na competitions, and also siguro exposure abroad or inviting teams abroad to play kasi meron ka ng facility to host, di ba, yung mga teams outside. So ito lang yung mga kulang natin to be competitive eh. Yung regular competition, exposing them to competition siyempre outside of your region, then outside of the country. Pero kung hindi mo naman magawa yun, you can invite, di ba? You can invite teams, maski sa neighboring, like in Mindanao, madali lang kumuha ng, maka-invite ng teams from like in Malaysia, dito lang sa may Kota Kinabalu, or dito sa Indonesia in Manado. So yung mga ganun na scenario, parang you start small and then later on you venture into more competitive mga settings. So siguro in one way yun yung plano namin na contribution, kasi wala din naman kaming solution sa mga ibang conditions na nangyayari sa sports in the country, kasi unique talaga yung kada natin eh. Kada region is unique kasi archipelagic tayo eh. Like in the Visayas, mga set of islands yan eh. Iba yung sitwasyon nila. In Mindanao, we're parang one big island, pero meron din concern sa peace and order. So yung mga ganun.
Mm. Alam mo, Coach Erwin, no, tama yung binanggit mo eh. Sa Manila kasi, nandito halos lahat ng competition. No? If I'm talking about basketball, Mm. ang daming liga. May Father Martin, basta ang dami, tuloy-tuloy yung liga. Kung ikaw may basketball team ka, high school, marami kang masasalihan na leagues outside doon sa mother league mo. No? And naalala ko na sa Bacolod ako before, no? Ang liga ng CESAFI, ano lang yata, 1 week or 2 weeks. Then after that, wala na. But if we bring the leagues to the provinces, kamukha nung may yung tinatawag na university games. I think I was able to participate sa unang university games sa Bacolod. Imagine na ang FEU, then I was coaching National University, dalawang pumunta sa Bacolod. So, ibig sabihin, good exposure for the teams in Manila and then good exposure for the teams in the provinces. But I think that was 96. Pero ngayon, pag sinabing university games, either in Dumaguete or in Bacolod, ang daming teams na sumasali. Nandun na yung mga NCAA teams, nandun yung mga UAAP teams. So, dati na 2, 3 teams. Ngayon, may lumalaban na 8 teams. Imagine if the teams in the provinces ang kakalabanin na 8 teams from Metro Manila. Diba ang gandang exposure doon? Mag-gauge nila na masusukat nila nasaan ba kami ngayon sa aming level of play. Diba, Coach? Coach, matanong ko naman, Coach Erwin, because you've been coaching for how many years? Ano ba talaga ang hinahanap ng isang coach sa isang player? Nung ikaw ay isang football coach. Kasi ang UP hindi nagbibigay ng scholarship eh. So yan yung difference outside dun sa ibang mga schools. So, and then nung panahon namin, basta dumadating na lang yung mga players and then walang hindi katulad ngayon, nakaka-scout ka na outside. So yung naabutan ko na panahon, yung mga players dumadating pa sa dumadating na lang sa'yo kasi wala kang may offer for them. So walang dormitory, walang allowance pa nun. Pero ngayon sa UP system, ang UP Diliman pa lang yung pwede maka-offer. So outside sa UP Diliman, parang pare-pareho na kami na na wala kaming may offer except yung academic excellence na pwedeng makuha ng bata sa University of the Philippines. So ngayon pa lang kami actually nag-venture into attracting athletes. So it's parang a long process pa. Pero kung maghahanap kami ng mga players, first of all, kailangan mag-survive siya sa rigors ng university. And then, ngayon na, attractive na talaga ngayon ng UP kasi free tuition na lahat ng mga public universities. And then, so, hopefully, maka-attract na kami ng mga players na makauna na kami sa ibang private schools or private universities na makakuha ng players. Ang isa na gusto ko rin makita is yung makasurvive siya sa culture ng school. Kasi kahit magaling siya, technically, physically, pero pagdating sa kultura ng isang school, hindi siya makasurvive, parang sayang lang yung investment mo doon sa player. So basically, isa yon. Like din ng mga players from the province na pupunta ng Manila pagka hindi sila makasurvive sa kultura pagpasok sa school in Manila. So basically parang ganun din in reverse. So dapat maka-fit siya doon sa culture ng school. So both academically and socially. And then nandun na yung yung desire niya. This desire to play, and then outside syempre yun sa hindi naman tayo makabigay ng ganun kalaki na incentive. But meron siyang motivation to play. Ang pwede lang namin mai-promise sa kanya is yung good academics. And siguro kasi growing yung sa campus dito, growing yung UP Mindanao, madami kaming programs na pwedeng i-offer also after graduation sa undergrad.
And then yung employment opportunities pa din. So if ma-offer namin yan, so ang titignan namin is yung athlete na mag-fit sa program. And then yung hindi naman extraordinary yung skill, pero dapat more than average yung ano niya. Kasi meron din mga fitness test, skills test yung requirement for the university. So hindi naman kailangan exceptional, pero yung exceptional would be bonus na yan for the university. Mhm. So, Coach Erwin, no, ang unang hinahanap nyo, ito yung mga criteria nyo. No? Number one, good character. No? Yung good character, tapos yung attitude niya, and then yung desire niya to excel. Plus, hindi lang hindi lang yon, tatlong yon, may gagawin din yung eskwelahan. Kasi, tama po yung binanggit nyo eh. Maraming mga atleta coming from the provinces, pagdating sa Metro Manila, nasa shock. Nasa shock in the sense kasi walang orientation. Parang alam mo yun, in-uproot mo sa probinsya, dinala mo sa Manila, tapos laro ka lang, practice ka lang. Eh syempre, imagine na ilang taon pa lang yung tao, no? Yung estudyante, baka 17, 18, 19 years old. Even if he or she is going to play for UP Mindanao, iba rin yun. Kasi iba rin yung culture eh. Una, kailangan niya mag-aral. Diba? May standard of excellence. Plus the fact na as compared siguro sa high school mas madali ang ensayo at mas mahirap ang ensayo pag college. Coach, from coaching a team, but now you are the department head, no? And you are having a program to develop students that they will be the first batch to graduate and have a degree dito sa Department of Human Kinetics. Ano ba, Coach Erwin, ang iyong vision and mission? Personal. Ang mission na personally is para maka-produce tayo ng graduates who would uplift siguro yung profession, the sport, to scientific training, and then contribute siya to producing other coaches making an impact in the community. Dapat din responsible siya. God-fearing would be hindi naman God-fearing would be a requirement siguro, kasi without yung mga commitment na ganyan, mag-shortcut talaga. And then the players who would be producing also magre-reflect kung ano yung attitude or yung ano ng coach. So it would be reflected on the athletes. So ayan yung ano namin. Also, we would like ang vision namin is also we would like to impact dito lang sa Mindanao. So hindi naman kami nag-vision sa buong bansa, but we would like this to be parang a center of excellence na inclusive siya, all-encompassing sa mga, kasi pag sinabi mong UP, baka yung perception nila parang ivory tower eh. Kaya gagawa din kami ng programs para sa mga bata, sa community. Actually, nag-start kami with partnering with the Sangguniang Kabataan para sa mga programs namin with the community. Also, kasi ang sports din is a diversion program para malayo yung mga kabataan natin sa drugs, sa mga madami din mga bata na yung tinatawag nila na CICL, Children in Conflict with the Law. So sports is a medium to prevent yung mga bata to engage in those activities. So yan yung mga nakikita namin, and para ma-implement yan, hindi lang kailangan ng facilities. So kailangan mo ng network. So yung tao na dapat mapuproduce namin can build networks, can be
trusted uh, to coordinate, to improve on programs, to be creative. So hindi yan parang dekahon. So parang kailangan niya ng approach na outside the classroom. So kailangan meron din siyang mga network outside outside the school. So included sa networks, hindi lang yung mga sa hindi lang yung like sa social welfare, sa community welfare. Also kailangan involved din ng involved din yung mga faith-based organizations, mga NGO. So yun mga nakikita namin din kasi kailangan ma-involve, hindi lang mga sports organization for sa wellness and welfare ng community natin. So yung sports din is a vehicle for economic upliftment eh. Kasi kung yung si bata or kung si family mawala yung mga distractions ba through sports, like meron kaming na-encounter, may graduates kami involved sa isang NGO. So yung bata makakalaro siya. Pero ang requirement is yung parents kailangan manonood, susupport yung grades, medyo tataas. So si social worker, ito lang yung gagawin niya. So to make sure na may kakainin, pero may kakainin, may supply, like diba, may shirt, may playing jersey. Pero si parents, kailangan i-nurture din yung bata at home. So by making an environment conducive sa learning ng bata. So madami kaming nakita na nag-i-improve yung situation sa bahay kasi ang ginamit ng medium is yung sports. Parang in one of our discussions also with FCA, so parang similar din yung kita ko, inspired kami sa nangyari because also dun sa mga ginagawa din namin sa Davao, similar din yung results. So yun yung nakikita ko na mas aside from the gold medals, yung impact sa community, ito yung maganda na Alam mo, Coach Erwin, I think everybody, kasama yung LGUs, kasama yung other NGOs, di ba? But it starts sa top, kung ano yung direction ng LGU, ng governor, ng mayor. I think may advantage kung yung mayor or governor or the head mahilig sa sports kasi siya mismo ang dahil sports, kunwari athlete siya dati. Alam niya na yung sports nilayo siya sa bisyo. Yung sports tinulungan siyang maging disiplinado. Yung sports tinuruan siyang maging focused. So marami siyang natutunan na feeling niya kung sino yung head na dapat ito ang gawin nating programa. So if the head of the LGU is a sports person, maganda yon. But kung hindi naman, ang importante is may vision siya. People who will tell him na alam mo ba na ito ang nangyayari when the family, kunyari DSWD, then the other NGOs would collaborate sa isang magandang proyekto. For example, buhayin yung sports sa Davao region. So instead na ang mga kabataan nalulun sa drugs or sa mga ibang bisyo, imagine na ang dami nilang matututunan na sabi nila it is sports that would teach or improve the character of a person kasi matututo siyang how to deal with defeat, di ba? Kasi ang mga tao ngayon, pag natalo, hindi marunong how to deal with it, kung ano na lang ginagawa, di ba? May iba doon, up to the point na parang ma-heartbroken lang, ayaw na sa buhay. But in sports, you've got to learn how to rise up kasi if you have 20 games, siguro kung talagang champion kayo, pero makakatikim ka pa rin ng mga 5 losses. So, yung bata natututo na i-process na about losing, about rising up, about trying to obstacle a lot of things in life na matututunan nila sa sports. And
malaking bagay ang department ng human kinetics ng UP kasi kayo yung magte-trailblaze, no? I think God has given you the vision, God has given you the tools, God has given you the skills, except dapat kasama dito ang the government so that when you make a plan, yung plan tuloy-tuloy. Sa January siguro ito yung liga natin, no, for basketball. Pagdating naman ng March, ibang sport. Ibig sabihin tuloy-tuloy so that yung mga atleta hindi sila nababakante dahil tuloy-tuloy yung practice. Coach, can you tell us of a success story ng isang atleta na coming from maybe from poverty and through sports, through your school, na nabigyan siya ng mas magandang buhay? In one of our FGDs, meron kaming bukas palad. It's a foundation, hindi sports yung foundation niya. Hindi sports yung nature ng foundation. It's a parang livelihood foundation in a community. And one, parang yung football is isang part, parang part lang kung sa budget yata niya, parang 10% lang. Pero yung coaches kasi ng football is mga estudyante namin. And then, madami silang challenges kasi ang football field sa Davao, dati isa lang eh. So, meron mga going to the venue. So, meron mga expenses. So, yung community niya, and then hindi pa popular talaga din yung football. So, mga bata yung involved kasi kinakategorize namin yung yung competition eh. Like, halimbawa 6 to 8, mga 2 to 3 years yung age para at least maka-experience ng something na realistic yung bata kasi pag i-pair mo si 6 at 12, so malaki na yung malaki din yung disappointment actually. So ganun yung isang style dapat din sa competition. Meron chance of winning din yung mga participant. Although hindi sila mananalo like halimbawa this year, maybe 2-3 years from now, makakabawi sila. So doon sa bukas palad, it started parang kaunti lang sila. And then, hindi ko alam yung mga actual na mga names. Pero, yung mga, merong, kasi parang usually if you start a community, meron yan 2 or 3 na mag-stand out talaga. And then kung meron mga 6 to 8, siguro sila yung mga 8 years old. So pagdating sa next na category, sila na yung bata. Pero stand out pa rin kasi medyo skillful na. So nag-improve yung grades nila sa school, and then yung parents nila dati daw alcoholic, so nabawasan na yung actually nawala na talaga lahat yung pagka-alcoholic daw nung father kasi susuportahan niya yung anak niya going to practice, going to competition, and then isusupervise na yung bata sa pag-aaral, and kung mababa yung grade ni bata, hindi allow ng foundations o maglaro yung bata. So yung foundation is nag-start sila, walang sponsor, hanggang nakakuha sila ng international sponsor to kumpleto na yung mga attire nila. Meron na siyang shirt, meron pa hanggang shoes. So ngayon lang dahil sa pandemic na nawala yung face-to-face activities and competition, and itong si Foundation ventured also to another activity sa music. So nakita nila pwede ang sport. So nag-ano na sila ngayon ng music, like guitar playing and isang pa. Kasi nakita nila na hindi lang pala yung livelihood, kailangan meron pang ibang component like sports and ayun, yung similar na activity. So ito yung isa ma-share ko na example. Alam mo, Coach Erwin, if there are 2 things that would attract kids, sports, lagay ka lang ng bola, mag-gravitate ang mga tao, o kaya music. Magdala ka ng gitara, may kakanta. I think yun yung ginagamit ni God na
mediums, no, or platforms for people to malayo sila sa kalokohan. And yun din ang ginagamit ng mga ibang NGOs para yung kabataan ay talagang makafocus dito either sa sports or sa arts. Thank you very much, Coach Erwin, no, sa ginagawa niyo for Davao and for Mindanao, na talagang may mga plano kayo para una sa mga estudyante sa UP, na sila yung mga student athletes, and then eventually they will become the next coaches, and then you are guiding them to make sure na coaches of impact, good influence, kasi pwede naman na hindi maganda yung impluensya, no? So, thank you very much sa ginagawa nyo, and thank you dun sa yung heart nyo to serve and to coach and to teach football. Even sa babae, sa UP Los Baños, habang nagsasalita ka, Coach Erwin, isip ko, wow, UP Los Baños, tapos women's football. Eh medyo iba ang football as compared to other sports, no? During the, siguro 80s to or 70s. So, hindi pa masyadong develop. Di ba? Hindi pa develop ang sport. Coach Erwin, I'd like to share this verse sa'yo, no? For what you are doing, even in a time of pandemic, no? Sabi sa Isaiah 41 verse 10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Tuloy lang po kayo, Coach Erwin, sa inyong vision and mission in developing students, no, to become coaches, and for them, yung mga ibang estudyante nyo, to become teachers. Teachers of impact, na pag nagturo sila, ang gusto nyo na yung tinuturo nila ay tama at yung tinuturo nila may impact sa next generations. Thank you so much for being our guest. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ng programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Puso at Lakas Sports sa Pinas.